So ito po mga ka-GM, isa na namang Chevrolet Tahoe yung ating gagawin ng preno niya, no? Yan po, kung makikita ninyo, yung kanyang rotor disc dito sa harapan, alon-alon na po siya mga ka-GM. Yan, saka marami siyang scoring niya, no? Alon-alon na siya, magaspang. Tapos ito, tinanggalan natin yung caliper pin niya rito. So hugutin lang natin to, tapos prenish natin. Yan, no? Kung makikita niyo, manipis na siya, wala na siya, oh. Ubos na yung kanyang brake pads mga ka-GM. So kailangan po natin palitan yan. Yan po, kabilaan po yan sa harapan, no? Lagyan natin dito. So itong Chevrolet Tahoe, ito yung kanyang pinaka-fin. Tapos may lock yan sa dulo. So ayan, ang gagawin natin dito, bali tatanggalin natin itong ng buo, i-resurface po natin siya. Doon sa ating resurfacing machine, no? I-resurface natin to para makinis siya at wala siyang vibration, walang ingay. So ayan po, kasi pagka hindi natin resurface to, madaling masira yung brake pad sa bago na ilalagay natin. So kaya kailangan po siyang i-resurface, no? Yan, tatanggalin muna natin siya. So ito po, bali nire-resurface na natin mga ka-GM. Tayo rin yung gumagawa nito. Ito yung ating machine na ginagamit. Yan, pagkatapos ng isa, ito namang isang gagawin natin, no? Yan. So ayan po mga ka-GM, oh. Kung makikita ninyo, parang bago na siya, no? Maganda yung pagka-resurface natin siya. Tapos ito, kakabit na lang natin itong bagong brake pads. So ayan po, madali naman siyang ikabit mga ka-GM kasi kung paano natin tinanggal, ganoon din yung pagbalik natin. Yan, i-check lang natin yung kanyang mga sliding pin. Tapos yung pagkabit natin, kailangan sigurado yung paghigpit natin ng mga bolt niya, no? So ayan, like and share po yung ating mga videos. So ito na yung brand new nating brake pads mga ka-GM. Yan, bali ito, mayroon siyang pinaka-split na lock dito. Tapos kasama itong kanyang sensor, brake pad sensor, no? Yan. Isa lang brake pad sensor nito. Tapos ito na yung sa bago. Makapal yung bago, nasa ano to? 10 mm yung sukat ito. Yan. Kung makikita nyo yung luma kasi, wala na. Ubus na yung luma. Malapit nang abutin yung indicator ano niya rito. So ito po mga ka-GM, no? Pagkatapos nating mailagay yung kanyang brake pads dito, wag muna natin ilagay yung kanyang pinaka-pin dito. Yung sliding pin. Kasi nga yung paglagay natin ng brake pad sensor ito, dito natin padadaanin sa loob para mailagay natin siya, no? Yan. Saka natin kukonek dito sa kanyang connector dito. Yan, so nailagay na natin. Bago natin ilagay yung ano rito, sliding pin. Dito yung kanyang lock. So ayan, maraming salamat po. So ito, bali gagamitin natin tong scanner na Otel para ma-reset po natin yung pagpalit natin ng brake pads dito sa Chevrolet Tahoe. Yan po, bali continue lang po natin na pumunta tayo sa special function. Yan, continue. So ayan siya. So procedure complete, okay na. Yan, tapos titignan natin yung ano niya rito. Yung dito sa seating. Oil life 99%. Yan, tire ratio, air filter. Yan po, kung makikita po natin, yung front brake pads is 100% na siya. Tapos yung rear, hindi naman natin ginalaw kasi kapapalit lang ng customer natin nung nakarang buwan daw. Yan, kaya 95% siya. So yung front brake pads lang yung nireset natin, no? So ayan siya, 100% na. Okay na siya mga ka-GM. Ito, kailangan may gamit tayong scanner. Tapos makikita naman natin yung ano niya rito, yung option para yung brake pad sa life niya, no? So ayan po, maraming salamat. Paki-follow na rin kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat po. GM Autotech.